This is for account hack, password reset, tsaka email change for real owner. So, uh, ngayon wala na, syempre hindi natin ma-access yung account natin kasi hindi wala tayong password. So, punta lang tayong support. Alright. Tapos, click lang natin yung register. Alright. So, pagka-click ng register, lalabas dito yung other options. So, click lang natin Gmail or whatever we need. Tapos, click lang natin yung account na pinili natin. Tapos, confirm lang natin. Tapos, of course, we have to indicate yung ating date of birth. Alright, so after that, next. Tapos, agree lang tayo sa terms. Okay, so now, home, okay ka na. So, pwede ka na mag-click ng inquiry. Pagka-click mo ng inquiry, makikita mo na itong mga to. So, first off, kailangan mo lang ilagay, of course, yung email address mo that you've registered. So, input mo lang siya para ma-verify. So, after mo ma-input yan, pwede ka na mamili ng drop-down sa either yun nga, email change, password or password reset. Yan, nandiyan naman lahat, random, tapos technical concerns. Alright, so everything nandiyan naman. So, pag click mo email change, yan yung mga requirements niya. So, username, IDs, valid IDs. Tapos, pag password, same thing. Username mo, tapos yung mga documents mo. PSA, tsaka valid government or student ID. So, for technical concern, which is yung pinaka-common yun, is yung login restriction. Yan, suspended, suspicious activity detected. So, username, date, tapos attach screenshot. Tapos, of course, sama nyo na yung birth certificate and ID nyo, yung valid ID. So, yan. So, for example, yan nga yung mga kailangan natin for email change. So, title, anything, pwede mo ilagay dyan, email change, or, papalit ng email, tapos type mo lang username mo, tapos attach mo lang yung mga documents mo, hanapin mo lang, click mo lang to, tapos hanapin mo doon, tapos click on agree, tapos click on inquire. So, diretso na yan sa support. So, again, that's for email change. For pagpunta ka naman sa password reset, same din. So, kailangan din yung username mo, tapos yung birth certificate, tsaka yung valid ID. So, hihingin din siya. So, because real owner. So, pagkatapos nyan, again, click mo lang yung attachment para ma-attach mo siya. Tapos, agree. Tapos, inquire mo na. So, after nyan, for technical concerns, ito, for suspicious activity. So, kailangan mo username, time na occur, tapos yung screenshot. Tapos again, sama mo na rin yung valid ID mo at saka yung birth certificate mo. Tapos agree, tapos re-inquire. So, yun. Now, para makita mo siya, punta ka lang sa inquiry history mo. So, pagkapunta mo sa inquiry history, usually lalabas na yung thread. Ito, for example, yung password reset. So, username, simple lang, please reset password. So, yung agent ngayon sasagot, hanapan ka ngayon ng mga documents mo. Sabihin lang niya, pakisend naman ng mga IDs and all. So, after nyan, pwede mo sabihin thank you support. So, username mo again. So, please see attach valid ID and birth certificate. So, thank you. Tapos, ayan na. Pag nabasa ulit nila, sabihin nila, ito na, kailangan mo mag-selfie. Yung today's date. So, tapos yung inquiry number. Tapos, birth certificate mo or valid ID. So, selfie lang. So, ito, username, tapos attach selfie, thank you so much. Tapos yun na. So, after ma-verify yung documents mo, send na nila ng password. And sa bottom part lagi, yun lang, i-inquire. So, masisend na nila yung password and reset mo. So, every time na sasagot ka, yan lang i-click mo sa baba, i-inquire dun sa mga questions nila. So, yan. So, ito, nakakuha na tayo ng password natin and yung sa account natin. So, okay na. Pati yung email na ginamit nila during that time. So, technically, hindi yan, of course, hindi yan yung ano. Tapos, ito, meron ako mga nakikita ng ganyan, template, sa mga iba-ibang site natin or sa mga iba-ibang group or channel. Hindi naman kailangan ganyan kasi pag pinansin mo to, grabe talaga, sobrang haba niya. Okay lang, template lang, pero still, email change lang naman yung gusto mo, so yun lang. Tapos dito, yung in-game username, lagi nilalagay nyo yung IGN. I guess na-experience na yan, babalik ulit yan, tatanungin kayo for your username. Just to be sure, lagi nyo ilalagay yung username nyo, wag in-game name. Kasi yung in-game name,
Again, napapalitan ang in-game name, di ba? Sa 50 pesos lang yata or 30 pesos sa game mismo pwede mapalitan. So, pag napalitan, hindi nila matitrace yan, hindi nila makikita. So, remember, username lagi indicate natin. Tapos, the shorter it is, the better. Hindi naman kailangan sobrang haba, kailangan magkwento. We just have to tell them that, kailangan lang natin ilagay yung um, specific. Like, for example, email change. So, kailangan ko lang magpalit ng email address, blah, blah, blah. Kailangan ko lang mag-reset ng password, blah, blah, blah. Or, hindi lang ho ako naka-login dahil sa suspicious activity. So, yun lang. Napaka-simple. Uh, Sabi nga nila, keep it short and simple, diba? Para mas madali, mas mapabilis. Again, don't forget, username po yung ilagay natin, wag IGN para hindi tayo pabalik-balik from the player's perspective at saka yung support's perspective. Kasi babalik din sa atin yan. Kasi nga, tatanungin pa rin tayo ng username. So, lagi natin indicate yung username natin. Pero once na na-indicate na sa first email, okay na yan. Basta same thread pa rin. Huwag lang gagawa ng bagong ticket kasi malamang hindi na lang makikita yun. Alright? So, yun. Kung meron mga tanong, kindly post dito or anything sa comment. Salamat!